Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, mga bago pa sa ating YouTube channel na hinahanap ako para kunin ang aking serbisyo, para magpagawa ng baril. Wala pa ako sa Pilipinas. 20 years na pa ako nagtatrabaho dito sa Kuwait. Sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith. At ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Johnny Kimuyog at ni Boy Kilaw. Actually, pareho lang yung problema nila. Isang ano lang, kaya babasahin ko sa inyo yung tanong ni Boy Kilaw, official. Sabi niya, "Sir, tanong ko lang po, ano po ang diferensya sa baril na pag kinasa mo hindi dumiretso sa dulo, kailangan pa itulak ko para masagad ang pagkasa?" Okay. So, sabi ko, check mo muna kung ilang pounds recoil spring, sabihin mo kung ilang caliber at brand para sakto ang gawa ko ng video. Hindi niya sinabi kung anong caliber at anong brand. Yan ang mahirap. Pero sasagutin na rin natin. Okay, si Johnny Kimoyog, ganun din ang problema. Pag kinasa, ay hindi, kumbaga pag kinasa ay yung baril ay hindi dumidiretso. Kailangan pang itulak pa ganun para sumagad. So, bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 37,600 plus na mga subscribers, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya nga po yung kinikita natin sa YouTube ay sa kanila natin tinutulong. At ako'y nagpapasalamat sa ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan yung GCash number natin. Ang aking tresurera ay ang aking anak. Ayan, at shout out sa ating mga sponsor sa pangunan ni Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon ng Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Happy vacation sa iyo, Jubel Platon. At si Umbet ng Kia Motors, Kuwait. Si Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. At meron pa si Conrado Elolailio at si Jonah Diaz. Maraming salamat sa inyo. Sana marami pang mag-sponsor para dumami yung ating mga estudyante. Hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po tayo nakatulong. At pag dumami yung sponsor natin at lumaki yung ating YouTube channel, tayo po ay magdadagdag ng mga estudyante. Ayan po, yan po ay kinaugalian ko na magpaaral ng mga bata na gusto makapagtapos na hirap sa buhay. Dahil tayo naman po ay wala nang pinapag-aral na kapag pag-graduate na tayo ng 4 na anak. Ayan, at sa katanungan ni Johnny Kimuyog at Boy Kilaw Official, ay ganito ang gawin ninyo sa inyong mga pistol kung ano ang problema. So, unang-una, tingnan ninyo kung ilang pounds ang inyong spring. Kung yan ay 45 caliber, 16 pounds dapat ang standard. Okay, dahil ang recoil spring, yun ang nagtutulak para itulak niya yung bala papunta sa chamber. Yun ang nagtutulak. Ay kung mahina yan, ay hindi yan hindi yan ibig sabihin hindi niya may pasok yung bala dahil nga 12 kulang ang lakas. Okay, lalo na kung maigsi. Okay, lalo kung maigsi ang inyong recoil spring. So, isa yon. At kung iputok man ninyo at ganun pa rin, itutulak pa ninyo ganun para mag-chamber load, baklasin ninyo, tanggalin ninyo yung recoil spring, tanggalin ninyo yung barrel, at isukat ninyo sa inyong receiver. Titingnan ninyo, baka naman may sinasabitan. Okay, kung may sinasabitan yan at matigas,
meron kasing pagdating dito ay matigas, medyo may diferensya na dito yung mga railing niya. Yung banda rito alimbawa ay may diferensya, napukpok o di kaya ay may namaga dyan, okay, ay mahirap mag-home. So, titistingin muna ninyo. Yan ang importante. Titistingin ninyo ganyan kung may sinasabitan. Okay? At ang isa pa, ay lagyan ninyo rin ng magazine. Testingin din ninyo. Baka naman sa magazine sumasabit. Okay? Testingin ninyo sa magazine, sumasabit na ganyan. Okay? At testingin din ninyo na maglagay ng bala, walang barrel, walang halimbawa ganitang ang ano niya. Yan, ganyan. Wala siyang barrel, wala siyang recoil spring. Maglagay kayo ng bala. Okay, dami. Maglagay kayo. At tingnan ninyo baka yung inyong magazine ay sobrang masikip naman. Sobrang mahigpit. So ganon, titistingin ninyo. Baka naman yung inyong magazine ay may diferensya ito at sobrang mahigpit. Okay, tingnan din ninyo yung follower. Baka yun naman ang may diferensya. So marami yan, hindi ko yan masasagot ng eksakto dahil kayong Pero dapat, kung yan ay 45, 16 pounds hanggang 14 pounds. Pag yan ay nag 12 pounds na, medyo mahihirapan na talaga. Mahirapan na. Isa pa, kung kayo ay magkakasa ng baril, kung ang problema lang ninyo ay pagkasa, halimbawa, titesting natin ito, walang bala, okay. Kung kayo ay magkakasa ng baril, halimbawa, ganito kayo magkasa, wag ninyong aalalayan na ganun. Pag sabay bitaw na ganun. Kasi kung yan ay aalalayan ninyong ganyan, ay di, ang recoil spring niya ay kontrolado. Saka ninyo gaganunin pa. O gaganunin pa ninyo. So, pag kayo nagkasa, halimbawa dito kayo nagkasa, sabay bitaw. Para yung kanyang recoil spring makabuelo. Kasi kung kayo ay magkakasa, tapos aalalayan ninyo, magkakamero na ang problema. Ang isa pa niyan, ay itruting ninyo yung inyong, tinuro ko na yung pagtutruting itruting ninyo yung inyong barrel. Patay ng barrel. Okay? Tingnan ninyo yung barrel ninyo dito. Kung matalas yung mga gilid. O, tinuro ko na yan. Kukuha lang kayo ng liha at na 320. Kuha lang kayo ng liha na 320 grip. Okay, bilutin lang ninyong ganito, 320. At saka ninyo lihain ng ganun yung mga gilid. Okay, wag ninyong babawasan yung ilalim. Tatanggalin lang ninyo yung talas dito. Kung may kantuhan dito, tatanggalin lang ninyong ganun. Okay, baka naman kasi doon sumasabit. Minsan kasi yung bala, hindi naman shoot na shoot yan. Hindi naman shoot na shoot yan. Minsan, dito umaano. At kung minsan pati, yung mga tingnan ninyo kung real ang ginagamit ninyo, kung maganda ang pagka-crimping. Okay? Tingnan ninyo yung crimping. Kamukha nito, reload ito, papakita ko sa inyo. Ito yung crimping, Yan tingnan ninyo. Yan maganda ang pagka-crimping. Para hindi sumasabit yung kanyang shell. Hindi maganda ang pagka niya, hindi sumasabit yung kanyang shell. Sa mga
sa mga kantuhan ng ano. Okay, ganun ang gawin ninyo. At importante, nasa tama yung inyong recoil spring. Okay, at tama din yung pagkakasa ninyo. Okay, yun lang ang nakikita ko dito. Checkin ninyo yung baril ninyo. Hindi ko masasabing yun ang sira, ganun. Pero yun ang mga posible. Ako lamang ay nag-analyze ng posibleng problema ng inyong baril. Pero kayo ang magdidetermine na yan kung nasaan yung pagkakamali ng inyong baril. Okay, at kung yan ay danaw, ay medyo may problema tayo. Kung yan ay paltik. Okay, dahil yan ay problema ng mga paltik, yung mga ganyang baril. Pero kung gusto ninyong pagandahin, baka kayanin din ninyo. So, yan ang aking ano sa inyo. Importante yung slide. Walang sabit yung slide. Ha? Walang sabit. Dahil kung may sabit yan, ay talagang inyong hahanapin ninyo kung saan sumasabit at kung saan umihigpit. Ipipiting ninyo ng mayos. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana nakapagbigay ako ng linaw sa problema ng inyong mga firearms. God bless us all. Thank you very much.